Dear Miss Kay, wala raw hindi kayang gawin ang isang ina para sa kanyang mga anak. Gasgas man pakinggan, pero pagdating sa ganitong kwento ay halos magkakapareho kami ng dahilan ng mga kapwa ko OFW. Kung bakit mas pinili naming magtrabaho abroad kahit pa malayo kami sa pamilya namin. Pero paano kung sa paglayo mo sa mga anak mo at sa paghahangad na mabigyan sila ng isang magandang buhay ay isang malaking desisyon din na maaaring makasakit sa kanila ang magagawa mo? Pipiliin mo ba ang kasiyahan mo o ang kasiyahan ng mga anak mo? Ito po ang aking kwento, ang aking OFW confession. Ako po si Catherine, 35 years old na, tubong Nueva Ecija. May 2 anak na po ako na 12 years old at 9 years old. Matagal na po kaming hiwalay ng asawa ko nang dahil sa paulit-ulit niyang pambababae. Nais ko lamang i-share sa channel nyo ang kwento rin ng aking buhay sa abroad, Miss Kay. Kung paano ako nahumaling sa amo kong Chinese na 10 taong mas bata sa akin. Hindi ko naman kasi akalain na ganun kabilis kong isusuko ang sarili ko sa kanya noon. Siguro isa na rin sa dahilan ang matagal ko ng pag-iisa. Single mom ako ilang taon na at aaminin ko, sabik na sabik ako at uhaw pagdating sa kama. Kaya naman nang halikan ako ng binatang amo ko nung araw na iyon, doon ko isinuko ang sarili ko kaagad. Miss Kay, ako ho ang breadwinner sa pamilya namin. Dalaga pa lamang ako na sa lahat ng gastusin. Ako ang inaasahan ng pamilya ko. Kaya nga kahit na may anak na ako ngayon, ay kargo ko pa rin silang lahat. Kasama ang mga magulang ko, ang mga kapatid ko, maging ang mga asawa nila at ang mga pamangkin ko na rin. Marahil ay kasalanan ko rin naman dahil nasanay silang binibigay ko sa kanila ang lahat. Ang iba naman ay may mga trabaho, pero dahil nga sa kakarampot ang kita, kaya hindi pa rin yon sumasapat sa kanila. Kaya naman diretso pa rin sa akin kapag nagigipit na sila. Wala naman ako magagawa dahil sila ang nag-aalaga ng mga anak ko, kaya dapat lang na ibigay ko ang mga pangangailangan nila. Sila ang nag-aasikaso, naghahatid sundo sa mga anak ko na parehas nang nasa elementarya. Sa kasalukuyan, nandito po ako ngayon sa Hong Kong at nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa isang may kayang binata. Itatago ko na lamang po siya sa pangalang Sean. Yan ang English name niya. Matatas siya pagdating sa wikang English kahit na purong Chinese siya. Mabait naman po si Sir Sean at masasabi kong maswerte ako dahil siya ang naging amo ko. Hindi ko naranasan ang mapagmalupitan. Hindi gaya ng iba kong mga naging kaibigan na sa Hong Kong na kahit pagkain ay pinagdadamutan. Naiinggit nga ako sa kanya dahil sa edad niyang 25 years old ay wala siyang ibang problema kung hindi ang pagpapatakbo ng business niya. Matalino siya. Pwede siyang mag-travel kahit kailan niya gusto. Pero ako, naalala ko nung kaedad ko siya. Wala akong ibang ginawa kundi magtrabaho, magkayod kalabaw. Idagdag pa na sakit sa ulo ang asawa kong batugan na nga, tamad pa at babaero pa. Tuwing linggo ang araw ng pahinga naming mga OFW dito sa Hong Kong. At sa katagalan kong nandito ay nagkaroon na nga rin ako ng mga kaibigan na lagi kong nakakasamang tumambay kapag araw ng linggo. Naku, ewan ko ba dun sa kapitbahay namin? Akalain mo, 30 na siya pagkatapos ang boyfriend niya 22 lang. Aba, ano pang mahihita sa kanya ng binata bukod sa pera? Ilang tanggulay na siya. Malakas ang tawanan namin noon habang nakatambay kami sa gilid ng dagat. May update na naman kasi si Tessie sa kapitbahay niyang tirador daw ng mga binata sa kanila. Grabe ka naman, Tessie. Baka naman talagang nagmamahalan sila. Sarkastikong sabi naman ni Karen habang nagbabalot ng mangga na isinasawsaw namin noon sa bagoong. Naku,
Anong mahal? Sa edad na yun ng lalaki, importante bang pagmamahal? Huwag na tayong maglokohan dito. Alam niyo naman siguro kung anong magiging habol nun. Natawa na lang ako sa pinag-uusapan nila. Dahil totoo naman, sino namang batang lalaki na nasa katinuan ang papatol sa babaeng halos doble ang edad sa kanya? Judgmental na kung judgmental ha. Pero yun talagang nasa isip ko nung mga panahon na yun. Alam naman natin kung ano ang habol ng mga lalaki sa ating mga babae kapag meron na tayong edad. Parang napaka-imposible naman na magustuhan nila tayo, gayong kulubot na ang mga balat natin. Ay, tingnan mo na nga lang ang asawa ko. Kahit na magkaedad kaming dalawa, matapos maubos ang lahat ng freshness ko sa katawan at nasimot na niya, ayun, sumakabilang bundok-bundukan. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, nung makatanggap ako ng sunod-sunod na text galing sa pamilya ko sa Pilipinas. Sunod-sunod ang text ng mga kapatid ko na nangihingi na ng pang-allowance nila. Sa sahod na kasi ako ngayon, pero hindi pa naman yon na ibibigay ni Sean dahil napakaaga pa naman. Ibinulis ako muna ang cellphone ko para simulan na sana ang paglilinis, pero pagdating ko sa kusina ay bumungad sa akin si Sir Sean na walang pang itaas habang nagluluto ng pancakes. Let's eat. Yaya niya sa akin noon habang naghahapag sa lamesa. Hindi ko na malayang halos dumikit na pala ang mga mata ko sa kakisigan niya. I said, let's eat. Okay sir. I'll eat later. I will clean your house first. No, I told you should eat with me. Especially every breakfast. Sit there. Tinuro pa niya ang upuan sa tapat niya, kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumunod. Mag-iisang taon ko na po na amo si Sir Sean, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako masanay-sanay sa kanya. Yung mga nauna ko po kasing amo, hindi ako pwedeng kumain o kahit umupo man lang hanggat kumakain pa sila. Kaya naman sobra talaga akong naninibago sa naging trato sa akin ni Sir Sean. Kahit tutok na tutok naman siya sa laptop niya habang kumakain kami, ay natutuwa pa rin ako sa kabaitan niya. Halos maghapon akong kinukulit ng pamilya ko nung araw na iyon dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag nila. Meron pa nga silang sinend ng mga voice messages ng mga anak ko na nanghihingi na nga ng allowance dahil wala na nga raw silang bigas. Kamot ulo akong palakad-lakad sa may sala nang matapos ko na ang mga gawain ko. Hindi ko kasi malaman kung paano ko sasabihin kay Sir Sean na kukunin ko na ang sahod ko. Siguro ay makaka-relate din sa akin ang ibang OFW pagdating sa bagay na ito. Hanggat maaari po talaga ay hinihintay lang namin na iabot ng amo namin ang sahod. Hindi yung kami ang lalapit para kunin ito. Sobrang nakakahiya po yun para sa akin dahil baka isipin niya na nagmamadali ako, na minamadali ko siya. Pero wala naman akong choice dahil ayaw kong tigilan ang pamilya ko. Nang lumabas siya ng kwarto niya, ay naglakas loob na ako na hingi ng sahod ko. Hindi naman nagalit si Sir Sean, pero isang pangaral ang sinabi niya sa akin. Bago niya iabot sa akin ang sahod ko, ay kinausap niya ako ng masinsinan. I know you're working for your family, but make sure you have enough money for yourself and for your daughter, okay? Napatango na lang ako nung sabihin niya yon. Hindi naman kasi lingid sa kalaman ni Sir Sean ang kalagayan ko sa pamilya ko. Interview pa lang kasi, itinanong niya na yon sa akin. At naikwento ko na nga rin sa kanya nung minsang napansin niya na parehang ring ng cellphone ko pero hindi ko sinasagot. Pagkabigay sa akin ng pera ni Sir Sean, ay nagpaalam ako kaagad para bumaba at mag-top up ng pera. Ipinadala ko agad yon sa kapatid ko. At nagbilin pa nga ako sa kanila na bawas-bawasan naman nila ang mga bayarin nila sa tindahan na inuutangan nila para naman makautang pa sila sa susunod. Pagkasend ko ng pera ay sinubukan kong tawagan ng kapatid ko para sana itanong kung natanggap na ba nila. Pero doon sumama ang loob ko, Miss Kay. Nang sininghalan ako ng kapatid ko. Naistorbo daw siya sa paglalaro niya ng online games. Sinabihan niya rin ako na bilhan ko raw ng cellphone ang mga anak ko
para hindi ko na siya iniistorbo kapag namimiss ko ang mga bata. Hindi ko maiwasang maiyak noon, Miss Kay. Habang naglilinis ako sa kusina, doon ako nakita ni Sir Sean. "Are you okay? Why are you crying?" Tanong niya habang nakakunod ang noo. Mabilis naman akong nagpunas ng luha at humarap sa kanya. "I'm okay, sir. It's almost dinner, sir. What do you want to eat? Should I cook?" "No." Nakatitig lang siya sa akin noon at nag-isip. "Let's eat out." Nagulat talaga ako nung yayain niya ako. Todo tanggi pa ako nung una at sinabing okay lang ako, pero sabi niya baka na-homesick daw ako kaya kailangan ko daw mag-relax. Hiyang-hiya talaga ako noon dahil sa isang mamahaling restaurant niya ako dinala, samantalang napakasimple lang ng suot ko. Mabuti na nga lang din at nakasuot lang din siya ng simpleng plain black shirt at white shorts, kaya naman hindi naman kami gaanong nagkalayo. Pero kahit ganon ang suot niya, ay isang makinang na Rolex naman ang nakasuot sa kamay niya na relo. Hindi ko alam kung paano kakain ng maayos nung time na yon. Ipinaghiwa pa niya nga ako ng steak. Tinuturuan niya rin ako kung anong mga utensils ang dapat kong gamitin sa main dish, sa appetizer, at sa dessert. "You are cute, Catherine. We should eat out more often until you get used to it." Yung ngiti niya sa akin noon kakaiba. Para bang ang saya-saya niya at ang gwapo-gwapo talaga niya. Miss Kay, nung panahon na yon, para bang nawala lahat ng problema ko. Palabiro siya, kahit minsan mahirap intindihin. Magaan siyang kausap at maasikaso din, kahit kung tutuusin, siya ang amo ko. Lumipas ang mga araw, mas naging magaan na ang pakiramdam ko. Isang araw, naiwan ako mag-isa sa bahay dahil umalis na siya papuntang opisina. Pasayaw-sayaw pa ako noon habang naglilinis nang bigla na lang may pumalakpak sa likuran ko. "Sir Sean, you're a good dancer." Naglakad siya papunta sa kwarto niya habang sumasayaw-sayaw din kagaya ng ginagawa ko kanina. Hiyang-hiya ako noon at namumula talaga ang pisngi ko. Pagkatapos noon ay may iniabot siya sa akin na isang pirasong pulang rosas. "Why are you giving this to me, sir?" "I just saw it on my way, so I thought I'd buy you one." Pilit kong sinasaksak noon sa utak ko na walang ibig sabihin lahat ng ginagawa niya. Pero hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Gabi-gabi nga, tinititigan ko ang roses na yon na inipit ko pa sa notebook ko. Isang gabi, tahimik na ang kwarto noon. Kachat ko ang mga kaibigan kong OFW at gaya ng nakasanayan, nagmamarites na naman kami. Pero isang malakas na katok ang nagpabangon sa akin noon. "Sir, do you need anything?" Hindi siya makatingin sa akin noon. Halatang meron siyang gustong sabihin, pero panay ang iwas niya sa titig ko. "Do you need coffee, sir? Are you working late again? Come on, let me make you coffee." Pupunta na sana ako sa kusina noon nang magsalita siya. "No, Catherine. I'm just wondering if you want to watch a movie." "Movie?" Takang-taka ko dahil hindi naman yata gawain ng mga amo ang yayain manood ng pelikula ang mga katulong nila. "Yes, I want to watch but I feel alone." Halatang nahihiya siya kaya napangiti ako at tumango na lamang. Nanood kami noon ng movie sa may sala. Action ang movie na yon, Miss Kay, pero si Sir Sean, para bang romance ang nasa isip niya. Hindi pa namin nakakalahati ang movie nung napansin ko ang unti-unti niyang paglapit sa akin. Umiiwas ako dahil sa loob-loob ko ay alam ko naman na masyado siyang mas bata para sa akin. At amo ko pa rin siya, kaya panay ang usog ko. Hanggang sa umabot na nga ako sa dulo ng sofa. "Stop avoiding me." Hindi gaya nating mga Pinoy na conservative, may confession o panliligaw pa na nagaganap. Ibang-iba sa mga foreigner. Kagaya na lang ni Sir Sean o mas tamang tawagin kong Sean, na ginawa ang isang bagay
na nakapagpabago sa relasyon namin nung gabing yon. Please, I really like you, Catherine. I like your face and your cute smile. But, Sir Sean, I'm 10 years older than you. It's okay, I don't care. Hindi na ako nakapag-react noon, Miss Kay. Nung bigla niya na lang akong halikan sa labi noon. At masasabi kong nakaramdam agad ako ng kakaibang init at balta-bultahing kuryente na siyang dumaloy sa buong katawan ko. Sa isang iglap noon, napahiga ako sa may sofa. At doon na nga may nangyari sa amin. Para akong mababaliw noon. Sa tagal kong single mom, ngayon na lang talaga ulit may lalaking umangkin sa akin ng ganon. Naging masaya ako ng sobra-sobra mula nung maging kami ni Sean. Matagal na daw pala niya akong napapansin pero hindi niya lang alam kung paano sasabihin. Hanggang sa dumating nga raw yung araw na nakita niya akong umiiyak kaya hindi na siya nakapagpigil pa noon. Hindi ko rin talaga alam kung anong nakita niya sa akin, Miss Kay. Hindi naman ako yung kagandahan. Pero sa edad ko kasing 35, hindi yon mahalata dahil sa maliit akong babae at baby face pa. Maputi din ako. At masasabi ko naman na maganda ang pangangatawan ko. Pero alam kong maraming mas nakahihigit sa akin sa mga nakapaligid kay Sir Sean. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung paano siya nagkagusto sa akin. Pero ang sabi niya nga, mahal niya ako at yun na lang daw ang isipin ko. Pero ang saya ay lagi din may kaakibat na kalungkutan. Nitong mga nakaraan ay namuhay kami ni Sean na parang mag-asawa. Nagtatrabaho siya, ako naman ay nag-aasikaso sa bahay. Nagde-date kami at madalas may nangyayari na sa amin. Saksi ang bawat sulok ng apartment niya. Kung paano ko isigaw ang pangalan niya. Ibang-iba si Sean. Hanggang sa isang araw nga, ay may isang taong nag-doorbell sa bahay niya. Ilang beses ko palang nakikita ang nanay ni Sir Sean, pero alam ko na mahirap tong pakisamahan. Masungit at maarte. May edad na rin kasi to, kaya alam kong mabusisi. Hindi ko akalaing makikita ko siya nung araw na iyon at makakasama ko. Akala ko talaga noon delivery lang o kapitbahay ang nag-doorbell. Pero nung pagbukas ko na nga ng pinto, isang matandang babae na ang tumambad sa akin. Maayos ang bihis pero matalim ang tingin at ramdam ko na kaagad ang bigat ng presensya niya. Bigla siyang napatingin sa loob ng bahay. Tapos muling bumaling sa akin. This time, mas matalim na ang tingin niya noon sa akin. Kinabahan talaga ako bigla. Tiningnan niya ang buong sala. Hinawakan ng mesa, ang sofa, na para bang ini-inspeksyon ang lahat. Tumaas ang kilay niya at tumingin sa akin. This is dirty. Sabi niya sabay punas ng daliri niya sa mesa. Why is this so dirty? Hindi ako agad nakasagot. Bigla siyang tumayo ng tuwid at napataas ang boses. Look at this house. This is not how I raise my son. Napaatras ako dahil sa sigaw niya. Go! Clean! Clean everything! Utos niya sabay turo sa sahig. Yes, ma'am. Nanginginig kong sagot. Halos mabali talagang balakang ko sa kakalinis. Sunod-sunod ang utos niya. Linisin ko ang kusina, ayusin ang sala, pati ang banyo. At nung makita niya ang banyo, What is this? Sigaw niya. Bigla niya akong hinila papunta doon. Look! Look at the bathroom. There are molds. This is disgusting. Halos mapaluhan na ako noon sa hiya. I'm sorry, ma'am. I will clean it again. Sorry? That is your answer. Singhal niya. Tumango na lang ako. Hindi ako makatingin sa kanya. Buong araw niya yata akong pinapagalitan at pinagawa ng kung ano-ano. Pero hindi yun ang kinakatakot ko. Ang kinakatakot ko
ay yung pagdating ni Sean. Baka mamaya sabihin niyang girlfriend niya ako. At hindi nga ako nagkamali. Magagabi na nang dumating si Sean. Pagpasok pa lang niya ng bahay, agad na siyang sinalubong ng nanay niya. "Sean!" Matalim niyang tawag. Napahinto agad si Sir Sean. "Mom, you're here." "Yes, I am here. And I want to ask you." Napatingin sa akin si Sean. Ramdam ko agad ang kaba sa dibdib ko. Sandaling katahimikan ang namayani. Lumapit sa akin si Sean. "Mom, she's my girlfriend." Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. At sa sumunod na segundo, "What?" Sigaw yun na parang sumabog sa buong bahay. Bigla kong tinuro ng nanay niya na halatang hindi makapaniwala. Sean tried to stay calm. "Yes, Mom, I love her." "Love?" Halos matawa to sa galit. "You call this love?" "Look at her, Sean." "Who is she? A Filipino worker?" Parang sinaksak ang puso ko sa bawat salitang binibitawan niya. "Mom, stop it." Pigil ni Sean. "No, you are embarrassing our family, Sean." Napayuko na lang ako noon. Hindi ko na kaya pang makipagtitigan sa kanila. "She is not even at our level. Do you know what people will say?" Dagdag pa nito. "I don't care what people say." Pero lalo lang nagalit ang nanay niya. "You don't care. Then I care. I am your mother, Sean." Bigla siyang lumapit sa akin. "Did you seduce my son?" Direkta niyang tanong. Napatigil ako at hindi makasagot. No, ma'am." Mahina akong sabi. "Don't lie to me." Anya. At bago pa ako makaiwas, ibinato niya na sa akin ang basahan. Diretso sa mukha ko. Napapikit pa ako nun sa gulat. "Mom, I said stop it." Sigaw ni Sean, pero hindi ito nakinig. "As long as I am alive, I will never accept her." Madilim niyang sabi. Doon na tuluyan akong napaluha. Hindi ko man maintindihan lahat ng Chinese na sinasabi niya habang patuloy siyang nagsasalita, pero sapat na ang tono niya, sapat na ang galit, sapat na ang paraan ng pagtingin niya sa akin para maramdaman ko kung gaano ko kaliit at kababa sa paningin niya. At sa gabing yon, halos magdamag akong umiiyak. Masakit, punong-puno ng takot ang puso ko kung may lugar ba ako sa lugar na to o tuluyan na akong mawawala dahil lang sa hindi ako tanggap ng mundo ni Sean. Para akong sinampal lang paulit-ulit nun. At ginising din ng realidad. Pinapalayas ako noon ng nanay niya pero ayaw ni Sean dahil nga may kontrata pa rin ako sa kanya. Kinuwento ko ang mga nangyari sa mga kaibigan ko noong sumunod na linggo nung mag-day off ako. Aba, himala. Nagpakita ka rin sa amin. Akala nga namin yumao ka na eh. Magmula kasi nung maging kami ni Sean ay hindi na ako masyadong lumalabas para kitain sila. Halos isang buwan na rin yun. Kaya naman humingi na lang ako ng pasensya. Nung maikwento ko sa kanila ang mga nangyari, ay sari-saring reaksyon ang nakuha ko. Pero ang isa sa sinabi ni Tessie, ang pinakatumatak sa akin, Miss Kay. "Sus naman, Catherine. Kunwari ka pang nakikiokray sa mga kapitbahay naming tirador ng bata. Isa ka rin naman palang walang pinapalampas. Siguro inakit mo yung amo mo kaya nauto mo." Wika nito sabay tawa ng malakas. "Paturo naman ng technique, friend. Isama mo naman kami sa pag-ahon sa kahirapan." Napikon talaga ako noon sa sinabi niya. Kaya sinabunutan ko talaga siya noon. Para kaming mga bata. Galit na galit ako noon. Pagdating ng gabi, ng araw din na yon, ay tumawag sa akin ang nanay ko. Talagang grabe ang galit niya sa akin. Dahil si Tessie pala ay nagsumbong. Sinumbong niya ako sa pamilya ko. Ang masakit lang, pinalala niya ang kwento at sinabing buntis daw ako at ayaw raw akong panagutan ng tatay ng dinadala ko dahil hindi raw ako tanggap ng mga magulang ng amo kong Chinese.
Hindi ko talaga akalain noon, Miss Kay. Nababalik ta rin ako ni Tessie. Ito ang hirap sa mga OFW. Ilan na nga lang kaming magkakasama. May mga traidor pa. Pinagsabihan ako ng nanay ko noon at ang mga kapatid ko na kung ipagpapatuloy ko raw ang pakikipagrelasyon kay Sean ay hindi ko na makikita ang mga anak ko. Pero alam ko naman na hindi nila kayang gawin yon dahil ako ang bumubuhay sa kanila. Miss Kay, ginawa ko po ang sulat na ito para sana manghingi ng payo sa inyo at sa mga listeners nyo sa programang to. Mahal ko po si Sean. Yun ang totoo. Sa sandaling panahong naging kami, ay naramdaman ko ulit ang pagmamahal na hindi ko akalaing mararanasan ko pa. Bukod doon, pinagtanggol niya rin naman ako sa pamilya niya. Kung tutuusin, kaya naman talaga namin dahil may business naman siya at hindi naman siya dependent sa pamilya niya. Pero kasi, ibang paniniwala ng mga Chinese, sobrang importante sa kanila ang opinyon ng pamilya nila at talagang kailangan ang mga magulang kapag kinasal na siyang kinakatakot ko, lalo na nang malaman kong galit na galit ang mga magulang niya dahil sa akin. Parang hindi naman yata kakayanin ng konsensya ko na mag-away-away sila ng pamilya na ng dahil lang sa akin. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin ako kinakausap ng mga anak ko. Dahil akala nga nila, bumubuo na ako ng sarili kong pamilya nang wala sila. Alam kong yun ang mga sinasabi ng mga kapatid ko. Bine-brainwash nila ang mga anak ko para magalit ang mga to sa akin. Miss Kay, at sa mga listeners po ng inyong channel, ano bang dapat kong gawin? Dapat ko bang iwanan na lang at makipaghiwalay kay Sean kahit na sinusuko nito ang lahat para sa akin? Kahit na sa kanya ako nakaramdam ng saya? Dapat ko ba siyang hiwalayan alang-alang sa mga anak ko at sa pamilya niya? O ipaglalaban ko rin ang relasyon namin gaya ng ginagawa niya kahit na marami kaming masasaktan at marami akong matanggap na panghuhusga? Mahal ko si Sean, pero bukod pa doon, natatakot ako na baka palayasin niya ako o i-terminate ang kontrata namin kapag hiniwalayan ko siya. Wala akong ibang mapagkukunan ng ipapakain sa pamilya ko kapag nagkataon. At hindi rin ako sigurado kung may tutulong sa aming mag-iina, lalo ngayon nagalit sa akin ang mga kapatid ko. At kung sakaling mawalan ako ng trabaho, ano bang magiging silbi ko sa kanila? Siguradong hindi nila ako pag-aakse ng panahon para tulungan. Ano bang gagawin ko? Umaasa po ako sa mga tutugon at magbibigay ng advice sa comment section. Babasahin ko po ang lahat ng yan. Muli ay maraming salamat po sa pagbibigay ng tsansang maibahagi ang kwento ng buhay ko sa channel nyo, Miss Kay. More power po sa inyo at sana'y marami pa kayong matulungan na mga OFW na kagaya ko na gusto lamang na may mapaglabasan ng mga damdamin. Dito ko na po tatapusin ang liham ko at maraming salamat pong muli. Nagmamahal, ang inyong sender, Catherine.